Wala namang binabanggit na trial doon. Ang tingin ko, ang gusto talaga mangyari ng House Committee na yan ay para magkaroon ng isang kangaroo court kung saan ang mga taong nagsisinungaling ang siyang magbibigay ng mga maling testimonya laban kay BP Sara. Issue attorney dito po sa impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte. Ano pong masasabi nyo dun sa pagbanggit po ng House Committee on Justice Chair, Congresswoman Luistro, na magsasagawa sila ng mini trial? Pwede po ba itong ganito, attorney? Hindi po ba ang Senado ang mismong magkakaroon talaga ng trial ukol po dito sa impeachment? Ang nakasaad po sa ating saligang batas at doon sa desisyon na ng Korte Suprema doon sa kaso ng Duterte versus sa House of Representatives ay dapat suportado ng ebidensya ang mga paratang. At hindi po pwede na pagbutuhan ang isang impeachment complaint kung siya ay sufficient in form and substance nang hindi nakikita ang ebidensya. Wala namang binabanggit na trial doon. Ang tingin ko, ang gusto talaga mangyari ng House Committee na yan ay para magkaroon ng isang kangaroo court kung saan ang mga taong nagsisinungaling ang siyang magbibigay ng mga maling testimonya laban kay BP Sara nang sa ganon masira si BP Sara sa mata ng taong bayan. Pero tingin ko, by now, alam na ng taong bayan na walang mabuting lalabas dyan sa House of Congressman na yan, no? At ang talagang pakay lang nila ay sirain hindi lang mga Duterte, kung hindi pati ang mga aliado ni Duterte, dahil pati naman ako, no? Dinadawit diyang star witness ko, no? Laban kay BP Sara na isang nakakulong ngayon dahil sa heinous crime na 2 counts of kidnapping for ransom. Opo, kasi ang posibleng mangyari dito magkakaroon ng pagsubpina ng mga dokumento. Parang ang sabi nga ng panig po ng Pangalawang Pangulo, mangyayari po dyan ay ang fishing expedition pa nga. Kinwestiyon din nila dahil sinasabi po ng Kamara na itong mini trial daw ay para bigyan daw ng pagkakataon yung both party, magkabilang panig, complainant at yung mga respondent na mag-present ng kanilang mga witnesses, mag-present ng kanilang mga ebidensya. Kumbaga parang magkakaroon ng trial, pero sabi ng kampo ng Pangulo, hindi sila makakapag-cross-examine doon sa mga witnesses. Unlike talaga kung dito na aakyat na sa Senado po, attorney. Alam mo, yan din ang dahilan kaya ako umalis na ng Pilipinas nung ako'y iniimbestigahan ng WAD Committee. Kasi yung mga supina-supina nila, kunwari lang yan na nais nilang malaman ng katotohanan. Ang totoong dahilan kung bakit sila nagsusupina, wala silang ebidensya at sila ay nag-engage in a fishing expedition. Kaya nga ako, hindi ako sumunod doon sa mga hinihingi nila mga dokumento dahil kung talagang meron akong pagkakasala, dapat linabas na nila. Bakit ako pang bibigay ng ebidensya sa kanila para magamit nila laban sa akin? So ganyan-ganyan din ang gagawin nila kay VP Sara dahil parehong-pareho pa rin naman ang mga personalidad na gumagana ngayon sa impeachment complaint ni Inday Sara. Yan pa rin ang mga tao nung nakalipas na Kongreso na nasa WAD Committee at yan pa rin yung nandoon sa Committee on Good Governance, di ba? So ang katotohanan yan, bagamat sila ay nagbutuhan na sufficient informed substance, wala silang ebidensya kaya kinakailangan nilang magsupina. Pero sa tingin ko, malinaw na ngayon ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus sa House of Representatives at kung hindi ba naman natuto pa itong Kamara neto, talagang, ewan ko ba, kubuhan na sila ng, ewan ko ba talaga kung hindi pa nila nabase ito sa desisyon ng Korte Suprema, no? Hindi po pwedeng magsulong o magtuloy sa Senado ang isang impeachment na complaint na walang ebidensya to begin with, na hindi nakikita ng mga congressman ang ebidensya bilang dahilan sa kanilang pagboto pagdating sa sufficiency in form and substance. Walang ebidensya, fishing expedition, at saka syempre, trial by publicity ang gagawin nila laban kay VP Sara. Opo, ang napapansin din ng ating mga kababayan ay binibigyan ng pansin nila ito pong sinasabing pahayag or accusation, allegation nitong si Madriaga, no, na nakakulong ngayon, ikinumpara nila sa treatment naman ng gobyerno
dito po sa tinaguriang Brave 18 attorney na kinwestiyon yung kanilang pag-notaryo, sino yung nagnotaryo, pati mga witness at as per Attorney Levy Baligod, inabanggit pa doon kung kanino yung sasakyan yung ginamit sa paghahatid. Ang daming mga question na hindi na makaiugnayan doon sa kanilang mga pahayag, lalo na sa mga akusasyon na nagdala-dala sila ng mali-maletang mga basura o pera, attorney. Alam mo, nag-iingat ako pagdating dyan kay Madriaga kasi nga ako yung private prosecutor dyan. Ako nagpakulong dyan. Ako yung kasama na ng pamilya matapos madukot yung dalawang Filipino-Chinese. Kasama ko na yung pamilya nung sila'y nagbayad ng ransom. Kasama ko yung pamilya nung nagkaroon ng putukan, napatay ang isang pulis at dalawang kidnapper. At kasama kong pamilya na nakalap namin ng mga ebidensya laban dyan kay Madriaga. No? At dahil ako pa rin at aking mga kasamahan ng tumatayong private prosecutor dyan, talagang limitado ang aking po pwedeng komento dyan other than, bagamat hindi pa siya sentensyado, nagkaroon na ng desisyon ng hukuman nung tinanggihan ng kanyang motion para magkaroon ng panandiliang kalayaan kapalit ng pagpapiyansa dahil malakas nga ang ebidensya na siya ay talagang nagkakasala. Pero sa akin, para paniwalaan ng Kongreso isang taong nakakulong, nung minsan nang nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa kidnapping din, no? At ngayon ay nakakulong na naman para sa dalawang counts of murder, yan talaga ay nagpapakitang desperado sila para kumuha ng kahit sino man na mababato ng kahit anong putik laban kay BP Sara. No? Pero hindi po yan magtatagumpay dahil lalabas at lalabas lang naman na nagsisinungaling yan. Dahil ako talaga, doon pa lang sa preliminary investigation, nagyayabang na yan si Badriaga na malakas daw siya kay VP Sara. Sa aking pag-iisip nga, ang lakas naman ng taong to. Tumakbo ko kasama na ni VP Sara sa unit team. Kami nga lang, ang kampo ni Duterte ang tumakbo sa unit team. Ako pabubulahin nito, no? Na malapit daw siya kay Inday Sara. Pero nung mga panahon na yun, never niyang sinabi na aide siya ni Inday Sara. Isa nga pala yan, ngayon lang pumasok sa isipan ko. Sinasabi niya dun sa kanyang counter affidavit na siya ay nagdumadalo dun sa mga pagpupulong ng isang parallel group habang nangyayari ang kidnapping, pero never niyang binanggit na siya ay naging empleyado ni BP Sara. Ngayon lang niya binabanggit yan. So, hindi ko pa yan nailalabas doon sa mga abogado ni VP Sara. Pakisabi na lang sa kanila na lahat ng mga counter affidavit niya sa preliminary investigation, never niyang binanggit na meron siyang kahit anong relasyon kay VP Sara other than malapit daw siya kay VP Sara. No? In any case, yung tanong mo naman doon sa 18, yan po ay mga sundalo, inalay ng buhay para sa idang bayan. Ngayon, sila ngayon ay tinatratong akusado, samantalang sila binubuwis ang buhay para maging testigo nang sa ganon, magkaroon naman ng paglilitis laban sa mga kurapot sa gobyerno at magkaroon ng solusyon ang problema ng taong bayan dahil ngayon, mahirap ang Pilipinas dahil nga sa korupsyon.